Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, Town Hall 17 attack strategies naman tayo. Guys, yung mga attack strategies na gagamitin ko dito ay halos kaparehas lang din ng nasa Town Hall 18 kasi wala naman silang halos pinagkaiba. So yung mga attack strategies dun sa Town Hall 18 video ko, halos ganun din yung gagamitin dito sa Town Hall 17. Wala sila masyadong pinagkaiba, parehas lang yung troops composition nila, yung heroes, yung equipments. So papakita ko na lang sa inyo. Mag-start ulit tayo dito sa Mass Dragons with Mass Clone Spells. Ganun pa rin yung equipments na gamit ko dito, pati yung heroes, ayan. Hindi ko lang ginamit yung Frosty dito kasi upgrading, pero Diggy yung muna yung ginamit ko kay Queen. Pero kung may Frosty kayo, much better kung si Frosty yung gamitin nyo. And then yung kay Warden, Healing Tomb, Eternal Tomb, kay RC, Rocket Spear, and Seeking Shield. Walang problema kung gusto nyo gumamit ng Electro Boots and Rocket Spear, or Electro Boots and Frostflake, Electro Boots, or Hog Rider Puppet. Wag lang yung Haste Vial ni RC. So ayan guys. Pwede rin kayong gumamit ng Barbarian King kung gusto nyo, walang problema. Kung mas komportable kayong gamitin yung Barbarian King dito, okay lang yan, walang problema. Pero ako, mas preferred ko gamitin si Minion Prince na naka-Phoenix, Dark Crown, and Dark Orb. So, start na tayo. Okay, same lang din yung mechanics nito, guys. Ganun pa rin, magpa-funnel tayo both sides, kanan, kaliwa, or taas or baba. Kayo bahalang pumili kung anong side nyo gustong papasukin yung mga dragons. Pero mas mare-recommend ko sa inyo na against sa air sweeper. Hanapin nyo muna yung sweeper. Or kung kaya nyo tamaan ng giant arrow yung sweeper, gamitin nyo yung Queen, Giant Arrow. So, ayan. Ako dito, siguro dito na lang sa may baba. So, gagamitin ko si Queen dito sa kaliwa. Patatamain ko yung Giant Arrow sa isang sweeper, kung tatamaan. Okay, Giant Arrow, ayun. And then, meron ako dito dalawang baby dragon, pero kahit mamaya ako na to gamitin eh. And then, pwede ko na lalapag ko lang yung mga dragons dito, guys. Ayan, no, pag ganyan lang. Kahit nga huwag nyo na i-funnel yung kabilang area eh. Drop nyo yung Warden, yung MP, and then Battle Blimp. Iba-battle blimp nyo lang yung Town Hall and then i-clone nyo lang yung Super Yeti na laman nito. Again, huwag kayo maglalagay ng ibang laman sa battle blimp kasi kung may kasama yung Super Yeti nyo, mako-clone yun sigurado. So, much better kung Super Yeti lang talaga yung laman. At yung clone spell nyo, yung paglapag nyo ng clone spell, wag lang sa isang pwesto guys, pagapangin nyo. At least tigkakalahati ng radius ng clone spell, pagapangin nyo siya para mas ma-maximize nyo yung cloning. So again, yung RC dito, pang back end, drop natin sa kaliwa. Rocket Spear, Seeking Shield. And then, ayun na, walang kahirap-hirap. Isa to sa pinaka magandang gamitin na attack strategy sa Town Hall 17. Sobrang bilis lang. Sobrang taas ng chance maka 3 star. At walang ka-hassle-hassle. So, ayan. Parehas lang din. Kung ginagamit to sa Town Hall 18, pwede nyo rin gamitin to sa Town Hall 16, sa Town Hall 17, pababa. As long as may dragons na kayo, may clone spell kayo, all good to. Pwede sa lahat ng Town Hall levels to. Okay, next attack strat, ganun pa rin, Mass Dragons with Mass Totem Spells naman. So, ganun din sa Town Hall 18. Syempre, may access na kayo ngayon sa Totem Spell dito. So, Matic, pwede nyo rin gamitin. Iisa lang halos ang strat ng 17, ng Town Hall 17 at Town Hall 18. So, si BK naman yung gamit ko dito, naka-Phoenix na pet, pwede nyo gawing Frosty. And then, naka-Snake Bracelet and Spiky Ball. Sorry, hindi pala Phoenix, mas okay dito ang Spirit Fox pag gaganito. Tapos pwede nyo gamitin si MP kahit wala na si RC dito. So gamitin natin kay MP ay ano kaya magandang gamitin kay MP? Phoenix. So ayan, Phoenix na lang kay MP. Pagpalitin natin to. Ayan. So ang gamit ko dito, si MP, si Queen, si Warden, saka si BK. Wala nang Royal Champion. Kasi ang purpose nito, si MP saka si Warden kasama ng Dragons natin, si BK saka si Queen magkasama sa isang side para mag-funnel. And then yung Siege Barracks, magpa-funnel naman sa kabilang area. Pwede kayong gumamit ng Flame Flinger kung gusto niyo mag-flinger. Kung may mga magandang value yung flinger na makukuha, Flame Flinger ang gamitin nyo. So sige, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, itong base na to yung atakihin natin. So, kailangan lang natin mag-funnel both sides. Laging ganun pag ganitong army. So, halimbawa, etong area na to, maganda yung value ng flinger dito. Kaya lang, may burst mortar dito. Kung gusto nyo, pwede naman kayo magdagdag ng rocket balloon sa army composition nyo. Walang problema. Pero ako dito, wala akong dala. So, ang gagawin ko, magdadrop lang ako ng totem spell dito. And then, saka tayo magdadrop ng flame flinger dyan. So, pag wala kayong dalang rocket balloons, ayan, gamitin nyo yung totem spell pang tank. Para makapag-set kayo ng funnel sa flame flinger. Or kung halimbawa may X-bow dyan, ayan, pwede kayo mag-drop ng totem spell habang binabanatan ng flame flinger nyo yung X-bow. And then sa kabilang side, pwede kayo dito mag King and Queen. Or dito sa kabila, sa kaliwa, King and Queen. Hanapin nyo muna yung sweeper sa nakatutok. So since yung sweeper dito nakatutok dito sa kanan, and then ito ay sa kaliwa.
So libre tayo dito. Pwede tayo dito mag-entry ng dragons. Pwede rin naman dito kung halimbawa tatamaan nyo ng giant arrow yung air sweeper. 'Di ba? So dito na lang tayo. Papakita ko sa inyo kung tatamaan natin yung sweeper and air defense. Okay, drop natin si Queen dito. Giant arrow. Ayan, nakuha natin. Si King drop natin dito pang tank kay Queen. So naka Spirit Fox yung King natin dyan. So after natin linisin yung mga buildings dito, makapag-form ng funnel yung King and Queen tapos yung Flame Flinger. So matik, dito na tayo magdadirect ng mga dragons. Latag nyo na lang lahat yan dyan guys. Magsasama-sama din yan afterwards. So si MP, si Warden. Pwede kayong gumamit ng Rage Gem and Healing Tomb. Pwedeng Eternal Tomb and Rage Gem, Eternal Tomb and Healing Tomb. Kung saan kayo komportable guys. So gamitin nyo lang yung mga totem spell dito pang distract. Ayan. Pwede nyo nang gamitin yung Eternal Tomb dito. Buhay pa ba yung BK natin? Buhay pa yung BK natin. Tulungan natin. Lagyan natin ng totem spell. Okay, another totem spell dito. So dito pa lang grabe. O yan, gamitin natin Dark Orb ni MP. Kita nyo? Kahit di na nga natin gamitin lahat ng totem spells dito, walang problema eh. Sobrang lakas pa rin talaga ng dragons pagdating dito sa normal mode. Especially sa, ayan, sa Town Hall 17 and below. Sobrang lakas pa rin talaga. So yan, kung makikita nyo dito, hindi ko na nagamit lahat ng totem spells guys. Ang dami pang dragons dito. So itong strat na to, kaya nyo rin basagin yung Town Hall 18. So kung Town Hall 17 kayo, kumpleto naman na yung troops and spells nyo, pwede nyo banatan yung Town Hall 18 kasi halos parehas lang naman yan sa ngayon eh. Pagdating sa offensive troops. So ayan, GG's. Ayan, kita nyo, nandito lahat ng mga totem spells natin. Ang dami pa natin pwedeng gamitin. Okay, proceed tayo next. At siya nga pala, hindi ko na ipapakita yung ibang strat dito na, alimbawa yung Mass Electro Dragons with totem spell, Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Panoorin nyo na lang yung video ko sa Town Hall 18 guys. So ang gagawin ko dito, magpapakita ako ng ibang strat na hindi ko pa nakita dun sa Town Hall 18 na pwede nyo pa rin naman gamitin dito sa Town Hall 17 and below. Okay, next attack strategy tayo. Hindi ko na rin papakita yung RC Walkroot Rider Valkyrie Smash guys kasi sobrang alam nyo na yun, sigurado ako. So gusto nyo mapanood yung RC Walkroot Rider Valkyrie Smash, punta lang kayo doon sa Town Hall 18 video natin, nandun yung explanation ko about doon. So etong gagamitin natin dito ay Fireball Super Witch. So since nagkaroon ng recent buff ang Super Witch, yung Big Boy specifically, maganda gamitin to, especially sa Town Hall 18, 17 and below. Basta may access na kayo sa Super Witch, gamitin nyo to guys. So sobrang lakas nito. Papakita ko na lang sa inyo. Pagdating sa heroes and spells, kayo na ulit ang bahala mag-adjust dyan. Ang gamit ko dito ay si Barbarian King, naka Phoenix, Earthquake Boots, and Spiky Ball. Ngayon kay Queen, kung may Frosty kayo, Frosty or Diggy, kayo bahala. Action figure, magic mirror yung gamit ko dito. Pwede ring healer puppet, kayong bahala. Or giant arrow kung may Invispell Tower. I-adjust nyo na lang yung equipments and troops or spells. Depende sa base na atakihin nyo. Pero yung mechanics ipapakita ko sa inyo. So sa Warden, ito naka-sneezy tayo. Rage Gem and Fireball. Kay RC, Spirit Fox, Electro Boots and Rocket Spear. Pwede kayong gumamit ng Electro Boots and Hog Rider Puppet or Electro Boots and Frost Flake. Wag lang yung Haste Vial. So ayan, proceed tayo dito. Pagdating naman dito sa spells, meron ako ditong isang jump spell. Isa lang, hindi na dalawa kasi yung king natin, meron siyang earthquake boots. So siya na bahala mag-open up dun sa bandang gitna or sa entrance or sa back end. And then saka natin gagamitin yung jump spell pag kinakailangan. Pwedeng sa second layer ng walls or third layer or sa back end, tignan na lang natin. Depende sa base na atakihin natin dito. So 4 na piraso yung dala kong Super Witch. Subukan natin. Okay, for example, ito yung base na atakihin natin. Guys, eto, take note. Yung Fireball ni Warden dito, wag nyong gamitin sa mas malaking value yung Fireball. Kung may pagkakataon na may malaking value, edi grab nyo. Pero as much as possible, gamitin nyo lang pang form ng patting ng inyong Super Witch. So, patting over value ang Fireball sa ganitong klase ng attack strategy. Tandaan nyo yan. So, dito, pwede natin gamitin yung Fireball sa may bandang sa taas. Dito tayo mag-Warden Walk sa taas. Okay, drop natin yung healers. Pwede nating i-fireball lang ng simple to. Ito mismo ricochet cannon lang para maubos yung defenses dito. Tapos, pwede tayong mag-entry dito sa kanan. Pwede rin sa kaliwa. So, dito, makakatipid pa tayo ng invi. Isang invi lang kailangan natin dito. And then, pwede nating i-fireball yan. Double quick. So, kita nyo, makakapag-form na ng patting yan para sa mga super witches natin. Hintayin lang natin si Tatang dito na traffic. Pag nakuha niya elixir storage, pwede nyo i-pull yan dito sa kaliwa or sa kanan. Depende sa trip nyo. Pero since nandito siya sa kanan, drop na natin yung mga super witches. Ayan. Tapos, wall breaker. Ang gamit ko dito ay siege barracks. Drop natin yung ice golem, coco balloons. Drop ako dito ng
Queen, pang counter funnel. Kaya lang wala tayong ipa-funnel. I'm sorry, wala tayong ika-counter funnel dito sa area na to. So, ang gagawin ko, dito ko i-drop yung siege barrack sa may baba. Mamaya. So, drop muna tayo dito ng super wall breaker. Siguro kailangan ko nang i-jump spell to para magkaroon ng access yung mga ano natin dito, super witch. Pwede nyo i-rage spell. Okay, pwede ko na i-drop dito yung siege barracks. Tapos si King drop ko na rin dyan. Mali pala ako ng ginawa kay King. Kasi si King dapat kasama ng mga super witches dito dahil siya mag-open up ng walls. Kaya lang, nakalimutan ko. Pero feeling ko kasi kaya na ng super witches to sa loob eh. Panoorin nyo kung gaano kalakas to. So hindi pa ako nagda-drop ng RC dito guys ha. Ang dami ko pang spell support at yung 4 na super witch natin buhay pa ata dito. Buhay pa nga silang 4. Warden natin naglo-low, invi natin. So si Queen nasa loob. Siege barracks natin si BK nagwo-walling. Pero okay lang. Rage ulit natin to kasama yung healers. Invi natin si Warden. Sayang yung rage aura. Guys, tignan nyo kung gaano kalakas. Kahit di ko nagamitin yung Royal Champion. Diba? Yung mga sobrang troops pa tayo dito. Sobrang abilities. So ito, pwede nyong gamitin to. Sa Town Hall 18, Town Hall 17 and below. Basta meron na kayong access sa Fireball. Meron na kayong Super Witch. Ito, subukan nyo. Again, ang pinaka-tip ko lang talaga sa inyo dito, huwag kayong maghangad ng heavy value sa Fireball. As much as possible, kunin nyo lang yung first and layer ng defenses para makapag-form ng magandang funnel. Para lang magkaroon ng hindi mag-split yung mga troops nyo. So napaka-importante nun. Okay, next strat. Wala akong ibang pinalitan dito kundi yung Super Witch. Pinalitan ko lang siya ng Super Bowlers naman. Ang dala natin dito. Ayan. May dala akong 4 na Super Bowlers tapos isang Electro Titan. So, yung strat na ganito, same mechanics lang sa mga Fireball Smash attacks. Kung halimbawa, gusto nyo gumamit ng Fireball Electro Titan Smash. So, tanggalin yung Super Bowlers, palitan nyo lahat ng E-Titan. So, kung gusto nyo, Meteor Golem, parehas lang din. Kung gusto nyo, Fireball, katulad nung kanina, Super Witch, parehas lang din yung mechanics niya. Again, huwag kayong mag-expect ng high value sa Fireball. Gawin nyo lang pang form ng pathing, ng funnel para sa mga main troops nyo. Okay, pakita ko na lang sa inyo ulit. Okay, for example, ito yung base na gusto nyo atakihin, Town Hall 18. Kasi kaya naman talaga ng Town Hall 17 wasakan yung Town Hall 18, guys. Especially sa mga ganitong klase ng smash attacks. So again, huwag kayong maghahanap ng malaking value sa Fireball. Pero kung may makikita kayong magandang value ng Fireball, batuhin nyo. Pero as much as possible, first or second layer lang ng walls or set ng defenses para lang makapag-form ng magandang pathing. So dito, nandito yung CC troops niya, 2 spell tower. So anong gagawin natin? Diyan na lang yung ipa-fireball natin, di ba? Hindi na natin papahirapan sarili natin. Drop natin si Warden dito. Hindi, check muna tayo ng traps. Pwede tayo mag-inbi agad kasi dito eh. So, inbi natin to, and then double quick dito, fireball agad. Healers. Okay yan. Doon sa fireball na nagawa natin, di ba? Ang ganda na agad ng value nakuha ng Warden. And na-clear niya yung mga defenses dito. So, nakapag-form ng magandang pathing to para sa ating Meteor Golem. Super Bowlers pala. So, pwede ko na i-pull si Warden dito sa kanan. Pull natin siya, Drop natin yung mga Super Bowlers dito. Ice Golem, Electro Titan, Coco Balloon, Super Wall Breaker, Warden Apprentice. Si King pwedeng pang counter funnel, pwedeng kasama sa loob. Sama na natin, ay pang counter funnel natin dito ay yung Yeti and Baby Dragon. So, maganda, sama na si King dyan sa loob. Drop tayo dito ng totem spell muna pang distract. Wall breaker, successful ba? Okay, tapos lagi tayo ng jump spell dito. Rage natin tong mga super bowlers. Ayan. Sobrang sakit ng damage niyan, guys. Pwede nyo na nga isama si RC dyan eh. Sama-sama na sila dyan. Rage nyo agad yung mga super... Ay, may tornado trap. Drop muna tayo dito ng totem spell pang distract. And then, gamitin natin yung rage spell dyan sa pinakagitna. Pwede ko nang gamitin yung ability ni King dito para ma-open up yung walls. So, ayan. Isama nyo palagi sa rage spell yung healers kasi yun talaga yung magbibigay ng sustain dito sa main troops nyo. Especially sa mga sa super bowlers nyo. So, ayan, kita nyo. Wasak na agad yung base nito. Importante din yung momentum. Yung timing ng spell, timing ng skills. So, ayan, parehas lang to. Yung mechanics nito ng Fireball Meteor Golem, Fireball Super Witch, Fireball Super Bowlers, Fireball E-Titan, pare-parehas lang ganon. Kayo na bahala mag-adjust kung gusto nyo gamitin si King kasama sa loob or gamitin nyo si King pang counter funnel or si Queen ng pang counter funnel. So, ayan, practicein nyo na lang ng practicein. Okay, next attack strategy tayo. Wala nang intro. RC Charge Dragon. Isa sa pinaka-paborito kong strategy, lalo na ng Town Hall 17 days. So, gamit ko dito MP, Queen, Warden, and si RC. Guys, kung hindi pa kayo masyadong sanay dun sa single cycle and double cycle, gamit yung Spirit Fox,
Pwede kayong gumamit ng Phoenix dito. And then palitan nyo Haste Vial ng Rocket Spear kung saan kayo komportable. Si MP, ang ilagay nyo na lang si Angry Jelly. Kung medyo hindi nyo pa kabisado yung single and double cycle at yung countdown sa Spirit Fox. Ako kasi kabisado ko, kaya mas preferred ko gamitin yung Phoenix kay MP and then Spirit Fox kay RC with Haste Vial. Kung di nyo pa napapanood kung di nyo pa alam yung pinakaiba ng single cycle and double cycle sa RC Charge, punta lang kayo sa Blue Up page ko or sa Black Up, nandun yung video upload ko, explanation ko regarding do sa single cycle and double cycle ng RC Charge. So, ayun. Explain ko lang din ng mabilis kung bakit ako meron earthquake spell dito. Yung iba kasi nagtataka, boss, para saan ba yung earthquake spell na yan? So, halimbawa, may papasokin kayong area na magkakadikit yung defenses and then maraming katabing builder huts. So, pwede nyo gamitin din yung quake spell para mabawasan lahat yung area na yon and maguluhan yung mga builders kung ano yung unahin niyang i-repair na buildings doon. Pag di kasi kayo gumamit ng quick spell doon, magkakatabi yung builders doon, matik kung ano yung tinitira ng defense ng RC, lahat ng builder huts, nire-repair yon. So, tatagal kayo doon, guys, ng RC charge. Magbababad yung RC nyo doon ng ilang segundo. So, much better magdala kayo ng quick spell para maguluhan yung builders kung ano yung i-repair. Ayun yung purpose nun, guys. So, proceed tayo. Pa-explain ko na lang yung attack. Okay, malimit na tinatanong din pala dito sa RC Charge Dragons. Boss Ken, saan ba maganda mag-start ng RC Charge? Anong defense ba yung kailangan unahin sa RC Charge? Kahit saan kayo mag-drop ng RC, walang problema as long as kaya nyong papuntahin yung RC dun sa part na talagang pinakagusto nyo siyang papuntahin. Again, depende sa base layout ng kalaban kung saan kayo magi-start ng RC Charge, guys. Hindi pare-parehas. Minsan sa Monolith kayo magi-start, minsan sa Town Hall part, minsan sa gilid. So, kayo bahala. Alamin nyo muna kung anong pinakamagandang pagdrapan niya na sa tingin nyo wala masyadong traps, hindi kayo mabebait doon. Tapos, yun nga, afterwards, ma-redirect nyo yung pathing ni RC papunta dun sa core defenses or dun sa gusto nyong part na kunin niya. So, pwede nyo rin papuntahin sa Town Hall kung gusto nyo kasi nga active yung Town Hall dito. Makukuha ng RC yung Town Hall. So, ayan, explain ko na lang dito. Yung Siege Barracks, gagamitin nyo palagi dito sa opposite side. Huwag nyo isasama sa Dragons, guys. As much as possible sa opposite side para hindi kayo kapusin sa oras. Kasi isang kalaban nitong strat na to ay oras. Maraming time failure. So, ang gawin nyo, yung Siege Barracks sa opposite side nyo isama. Minsan, kasama ng Dragons and Warden NPC Queen sa may bandang gilid kasi minsan nagpo-form siya ng funnel. Pang counter funnel para hindi maghiwalay yung mga dragons. Pero, ako ang ginagawa ko most of the time kasama si Queen ng Siege Barracks. So, depende sa base layout talaga, guys. So, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin natin. So, saan ako mag-start dito ng RC Charge? Since ring base to, nasa gitna yung Town Hall, kukunin natin ng RC Charge yan. So, kahit saan kayo mag-start dyan ng RC, walang problema. Hanapin nyo lang or i-predict nyo kung saan masyado yung area na walang traps. So, ako sa tingin ko, eto, walang traps to sa may baba. Diyan na natin i-drop yung RC natin. So, single cycle lang muna tayo dito. Pag hindi pa kayo papalapit sa mga splash damage defenses, pwede kayo mag-single cycle lang muna. Ako sa timer ako tumitingin. Every 6 dito sa timer. Saka ako nagda-drop ng inv. Ayan, number 6. Drop yung inv. Ayun yung single cycle. Pag nasa 6 yung timer. Okay, papakita ko ulit. Pag nasa 6 yung timer dito, saka ako magda-drop ng inv. 7. Ayan, 6. Single cycle yan. Ngayon, pag gusto ko mag-double cycle, ang gagawin ko naman sa 8 saka sa 4. Okay. Ayan, idadrop ko na sa 8 yung inv dito. Ang next nito ay nasa number 4 naman. Double cycle naman yung tawag dito. Sa ganitong paraan, mape-prevent nyo na makareceive ng damage dito yung RC. Saka Spirit Fox, mas protected sila. Especially, maganda gamitin to dito pag malapit na kayo sa Town Hall part. Kasi 1 second lang na maging visible dito si RC saka si Fox. Babanatan na agad yan ng Inferno Artillery. Ayan, nung Town Hall. So, mas maganda kung magdo-double cycle kayo dito. Gamitin natin yung Quake Spell. Pop natin yung ability ni RC. Okay, inv, pupunta ata sa taas. Makukuha pa ba natin yung Town Hall? Hindi ko, ayan, makukuha pa natin ata yung Town Hall dito. Makukuha natin yan. Pag ganyan, may natira, pwede nyo tapusin gamit yung Giant Arrow. Pero mukhang makukuha naman ni RC. Hindi. Nag-change target. Tapusin natin gamit yung arrow. Ay, sala pa, Dokle! Sige, okay lang yan. So, pag ganito, pwede nyo i-drop yung Queen dyan sa kanan. Kasama ng Siege Barracks. Ito, drop kayo ng Archer dito. And then dito na kayo mag-form ng pathing ng inyong dragon. So, sungkitin nyo itong air defense. Pag nasa labas, gamitin nyo rocket balloons. And then drop nyo na dito yung mga mass dragons nyo. Kasama si MP, si Warden, and then Coco Balloons. So, ayan. So, sila bahala dito. Yung Dragons, MP, Warden. And then sa kabila, si Queen and Siege Barracks ang bahala mag-clear ng, doon.
ng mga buildings doon para hindi kayo kapusin sa oras. So ayan, pupunta naman to sa town hall eventually kahit di natin nakuha kanina using RC charge. So walang problema yan. Gamitin nyo yung Dark Orb pag may magandang pwesto. So alam nyo na yan, i-timing nyo na lang, diskartehan nyo na lang. So meron tayo dito isang totem spell na pwedeng gamitin pang support sa back end. Kayo bahala kung gusto nyo magdagdag ng isa pang totem spell, okay lang yan, mag-boss kayo ng inb. Diskartehan nyo na lang yung sa spells guys. Kung gusto nyo magdagdag ng rocket balloons, wala rin problema. Diskartehan nyo na lang din. So ayun, ganun lang to kadali. Practicein nyo lang yung single cycle and double cycle. Pag mas naintindihan nyo yun, mas malaki yung value makukuha ng RC charge phase ng attack nyo. Pinaka-importante dito yung RC charge kasi yun yung talagang magdidikta ng 3-star nitong attacks na to. Mas malaking value na makukuha ng RC charge phase ng attack nyo, mas madaling makaka 3-star tong strat na to. So ayun, proceed tayo next. Okay, next attack strategy guys, Fireball Rocket Balloons. Ito, pinaka-paborito ko rin to ng Town Hall 16 naman. So ayan, effective din to sa Town Hall 17 kasi active pa rin yung Town Hall. As long as active yung Town Hall guys, gamitin nyo nang gamitin tong Fireball Rocket Balloons. Ito medyo parang high mechanics to yung paglalaro nito kasi medyo nakakalito. Lalo na kung pag-aaralan mo pa lang sa umpisa, nakakalito to. Pero pag na-master mo tong strat na to, sobrang dali lang talaga gamitin ito pag nakabisado mo na. Ang mahirap lang dito, medyo sabay-sabay nyo kasing babantayan dito yung Warden, yung King, yung Queen, yung RC, yung Flame Flinger, or kung ano man. At kailangan nyo talagang alalayan ng spells to. Kasi parang mga split second lang mapabayaan nyo yung Warden, pwedeng mamatay agad kasi masasakit yung mga defenses sa Town Hall 17. So ayan, papakita ko na lang sa inyo. Sa Siege Barracks dito, sa Siege Machine ang gamit ko dito ay Siege Barracks or Flame Flinger. Kung may value kayo makukuha, gamit yung Flame Flinger yung gamitin nyo. Kung wala, huwag nyo na ipilit, Siege Barracks yung gamitin nyo. Pinaka-importanting tip sa strat na to, most of the time, huwag nyo talagang isasama yung King and Queen sa Warden charge nyo. So sa opposite side palagi yan, magkahiwalay, magkagalit sila. Hayaan nyo yung Warden nyo mag-clear ng ibang area sa opposite side sa kanan. And then kung ang gawin nyo, kung nasa kanan si Warden, yung King and Queen nyo sa kabila, sa kaliwa. Doon nyo rin ilapag yung Siege Barracks nyo or Flinger nyo. Huwag nyo pagsasamahin. Kasi pag sinama nyo yung King and Queen nyo dito, may possibility na mag-time failed kayo. So hindi maganda. As much as possible, ihiwalay nyo. Meron ako 2 furnace dito pang backup para mapabilis yung pag-cleanups ng Warden dun sa ating pagse-setup ng Fireball. Ang target ng Fireball dito, unlike dun sa smash attacks, di ba kanina in-explain ko na pag Fireball Meteor Golem, Fireball Super Witch, Fireball Super Bowler, Fireball Thrower, yung Fireball ay gagamitin nyo lang pang form ng patting. So simple Fireball lang, sa bukanan nyo lang idadrop. Huwag kayong maghangad ng malaking value. Eto kabaliktaran. As much as possible, kailangan makakuha kayo ng magandang value sa Fireball ni Warden dito. Alalayan nyo lang talaga siya ng spells para hindi siya mategi. Kasi kailangan malaking value yung makuha niya para yung King and Queen nyo, yung RC nyo, pang cleanups na lang katulad nung kasabay ng rocket balloons nyo. So importanteng maganda yung value makukuha ng Warden nyo. So pakita ko na lang sa inyo. Umpisahan na natin. Okay, for example, ito yung base na gusto nyong atakihin. So pag ganito naka-double rage setup, kunin nyo na agad yung isang rage spell compartment, guys. Fireballin nyo na agad yan. So ito, dito, magandang value itong malapit sa CC kasi parang hindi na lumabas yung CC, di ba? So saan kayo magdadrop ng Warden dyan? Wag mismo sa tapat, guys. Wag kayo dito magdadrop ng Warden. Pwede rin naman. Depende sa trip nyo kung master nyo na talaga. Pero maganda, dito muna sa sulok. Again, balon muna palagi, guys. Sanayin nyo na balon yung unang dinadrop nyo bago yung Warden at healers. Bakit? Kasi minsan may mga air traps dyan, magkakadikit. So, may tendency na mamatay agad yung sneezy nyo or yung healers nyo. So, ano ba naman yung mag-drop kayo ng isang pirasong balon muna bago si Warden. And then healers. So, ayan. Check natin kung paano natin mapa-fireball dito. Ay, yung flinger pala. Hanap tayo ng flinger value. Mukhang wala. May mga expo sa paligid. So, switch tayo sa Siege Barracks. Inbi natin to. Kailangan natin ma-fireball yung Rage Spell Tower or yung Builder Hut. Pwede naman na to. Okay, teka. 1, 2, 3. Fireball. Pwede na yan. Double Quake. So, makukuha natin yung value dito. Rage natin yung Warden. Ingat tayo. Guys. Kita nyo sobrang laki na nakuha ng value ng Fireball natin. Kasi kailangan malaking value talaga yung makuha pag ganitong Fireball Rocket Balloons. So, since si Tatang ay nandito sa kaliwa, pababa, so matik, sa opposite side yung King and Queen. Huwag nyo isasama guys sa King and Queen. Pagsamahin nyo na dyan sa kabila. O yan, walang problema dyan. Bantayin nyo si Warden dito. Alalayan nyo ng spell kasi merong multi-gear. Drop natin yung Furnace dito. Nakalimutan ko na.
Invi muna natin. Akala ko si Warden agad yung babanatan. Pero sige, walang problema. Gamit tayo dito ng wall breaker. Okay si Warden, goods pa ba? Teka, kaya ni Warden yan. Goods yan. Okay, drop natin dito yung siege barrack sa taas. Tapos another wall breaker dito sa second layer. Kailangan ko ba i-reach yung tatang? Hindi. Tignan natin ha. Drop tayo ng ice golem. More on multitasking talaga to guys. Kasi babantayin yung Warden at the same time, babantayin yung king and queen nyo. So kailangan nyo alalayan talaga. Tanggalin natin ang rocket balloons to. Yung king and queen. Maglalak yung monolith sa sa king. Gamit tayo ng totem spell. Gamitin na natin yung ability ng king dito. So si Warden na ang kukuha ng town hall. Si queen may ability pa, may RC pa tayo dito. Ito yung masakit, yung last rage compartment. Pero kita nyo, ang dami pa nating rocket balloons dito at buhay. Meron pa tayong royal champion at spell support. Actually, kahit di ko na ata... Ay! Nag-misstop. Ayun inasar ko pa. Nag-drop pa ako ng rage spell dito sa kaliwa. Na-misstop. Pero yun nga, kahit di na natin gamitin yan, walang problema. Panoorin nyo. Gamitin natin ability ng queen. Ang dami ko pang rocket balloons dito. Ang dami ko pang... Meron pa akong royal champion. Kita nyo kung gaano kalakas tong strat na to pag na-master nyo. Yung main troops nyo, which is yung rocket balloons, hindi nyo na nagamit. Kahit si RC, hindi nyo na rin nagamit. So, ganito kalakas to, guys. Medyo mahirap lang tong practicein sa umpisa, pero pag na-master nyo tong attack strategy na to, sobrang pogi nyo sa clan nyo. Sobrang pogi mo sa crush mo. So, ayun, proceed tayo next attack. Okay, since may access ka na sa Meteor Golem dito sa Town Hall 17, ito na talaga yung pinakamalakas na strat or pinakamalakas na troops na pwede mong gamitin dito na napakadali lang. At the same time, napakataas ng chance mga 3-star. Spam lang. Kung medyo ayaw mo ng ganun, ng fireball rocket balloons, ayaw mo ng mga fireball smash attacks, nahihirapan ka doon, ayaw mo ng RC Walkthrough Rider Valkyrie smash, baka ito na yung troops set na hinahanap mo. Spam lang, alalayan mo lang ng totem spell and then 3-star na. Ito, pinakamadali. Pakita ko sa inyo. So yan, halimbawa ito yung atakihin natin. Yung strat na to, pinakita ko na rin sa Town Hall 18 video natin guys. Kung gusto nyo panoorin doon, panoorin nyo. Pero ito, this time, ang dala ko naman ay siege barracks lang. Wala kayo ibang gagawin dito kundi iahaleran nyo lang talaga yung mga meteor golems. Haleran yung ganyan yung meteor golems nyo. Tapos gamitin nyo yung... gusto mo sama-sama na lahat ng heroes dito. Ayan, sa gitna. Sama-sama na. Tapos siege barracks, drop mo dyan. Or gusto mo log launcher, walang problema. Supportahan mo lang ng mga totem spell to sa front area. And then, ayan na yun. Ito talagang literal na spam pikit na lang, guys. Spam pikit. Ayan, drop mo na rin yung RC dyan. Ito talaga yung sobrang laki kasi ng hit points ng Meteor Golem, guys. Aalalayan nyo na lang ng totem spell to sa mga defenses. Drop nyo lang yung totem spell and then wala na. Yun na yun. Pero mas maganda tong gamitin kung mas maayos yung funneling nyo. Syempre, kung papupuntahin nyo sa gitna yung troops nyo, wala namang problema doon. Pero ito, gusto ko lang pakita sa inyo na kahit balagbag yung drop na ginawa ko, wasak pa rin tong base na to. So, ayan. Atake ulit ako ng ganitong strat at ipapakita ko sa inyo yung mas malinis na approach. Pinakita ko lang sa inyo yung parang balagbag na approach na makaka 3-star pa rin kahit anong gawin dahil sobrang OP nga ng Meteor Golem. Lalo na sa Town Hall 18. Paano pa dito sa Town Hall 17? Mas mababang Town Hall level to. So, gamitin nyo na ng gamitin to. Kung gusto nyo na siguradong 3-star attacks na hindi na kayo mahihirapan mag-isip, mag-analyze, mag-identify ng base layout. Ayan wala ko ibang ginawa. In-spam ko lang lahat. Magkakasama yung heroes, magkakasama yung Meteor Golem, supportahan ko lang ng totem spell. So, pakita ko pa sa inyo isang approach dito. Okay, eto, medyo decent approach ang gagawin natin dito kasi meron akong log launcher. Log launcher ang gagamitin ko, tapos may dalawang quick spell ako. Tapos, giant arrow naman yung gamit ko kay Queen. So, gagamitin ko yung Queen, Giant Arrow, Double Quick, and Log Launcher sa isang corner. And then, gagamitin ko si King sa isang corner. Silang dalawa yung may magpa-funnel both sides. And then, the rest ay magkakasama na sa gitna. So, parang mas malinis na approach lang to. Tara, samahan niyo ako. Okay, eto, perfect example. Town Hall 18 babanatan natin dito. So, gagamitin ko lang yung Queen pang counter funnel. Halimbawa, dito sa baba, gagamitin ko si Queen and Log Launcher dito. Tapos si King dito sa kabila. And then, the rest ng Meteor Golems dito. So, ayan. Mas malinis na approach compared dun sa kanina. Giant Arrow, Log Launcher, drop kayo ng isang Meteor Golem dyan, isang Totem Spell, Double Quick Spell, ayan, kung gusto nyo saan gamitin man dyan. Alalayan nyo lang ng Totem Spell to muna. Okay, Totem Spell. Dito, Totem Spell, isang Meteor Golem, King. So, pina-funnel natin yung both sides.
Another totem spell dito, pang support. And then the rest ng Meteor Golems dito na. So, ayan. Sama natin si Warden, si Warden Apprentice, si RC. Sama natin dyan. Drop tayo ng totem spell pa dito kay Queen. Drop tayo ng totem spell dito sa Meteor Golem. So, ayan. Medyo mas malinis to compared dun sa kabila kasi meron tayong funneling na ginagawa dito. Both sides. Ayan. So, yung totem spell, gamitin nyo lang ng gamitin dyan pang support. Naka-rage gem and healing tomb tayo dito kay Warden. Ayan, gamitin na natin. Masakit tong smasher. Pero okay lang yan. Walang problema dyan. Gamitin natin yung totem spell sa Revenge Tower. Yung ability ni RC, gamitin na natin. Another totem spell dito sa may kanan. Meron pa tayong totem spell na pwedeng gamitin sa back end. Dito, gamitin natin sa Revenge Tower mamaya. Okay, drop natin yung totem spell dito. Poisonin natin yung defending queen. Buhay pa yung queen natin. And, ayun na. Wasak na. Town Hall 17 versus Town Hall 18, guys. May totem spell pa tayo dito. Gamitin nyo na rin dyan. So, eto, mas malinis na approach. Pwede nyo gawin to. Or kung tinatamad kayo, gawin nyo yung kanina. Balagbag na drop lang. And then, yun na, 3-star na to. Wag nyo nang pasakitin yung ulo nyo. Ito yung pinakamadaling attack strat ngayon sa Town Hall 17. Pero kung gusto nyo aralin yung mga ibang strat na pinakita ko kanina at yung mga ibang strat sa Town Hall 18, kaparehas lang sa Town Hall 17, pwede nyo aralin yon. So, depende sa trip nyo. So, ayun lang, guys. Again, parehas lang halos to. Kung ano yung mga attack strategy doon sa Town Hall 18 video ko, pwede nyo rin i-apply dito sa Town Hall 17. Vice versa. Kung ano yung attack strategy na nandito sa Town Hall 17, pwede nyo i-apply sa Town Hall 18. So, ganun, hindi sila masyado nagkakalayo. Ang wala lang sa Town Hall 18 yung RC Charge Dragons kasi nga passive na yung Town Hall eh. Pero dito pwede kayong mag-RC Charge Dragons at kunin nyo yung Town Hall part. So ayun, sana nakatulong sa inyo tong video na to guys. Kung may mga tanong kayo kung nagustuhan nyo to, mag-like, comment, subscribe kayo sa akin para sa mga hindi pa nakasubs dyan. Malaking tulong at suporta sa akin yan. So kita-kits tayo again. Gagawa naman tayo ng Town Hall 16 attack strategies ang kasunod. So ayun, maraming salamat guys. Peace out, GG's. Clash on. Brah!